Hello, good morning po sa inyong lahat. So, ngayon nasa Roma chapter 15 po tayo at kung medyo hindi malinaw ang aking video, lakas-lakasan nyo na lang po ang volume ninyo kasi nasa biyahe pa po kami. Anyways, chapter 15, tayo po ay magsimula na at hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa atin. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Dakil ang aming Diyos na banal. Ikaw po ang nakakasuri ng aming puso sa oras na ito at nakakakita sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, na bigyan niyo po kami ng linaw, bigyan niyo ng karunungan at linaw ng pagkaunawa ng salita mo ito sa chapter 15. Salamat po sa banal na Espiritong siyang magtuturo sa amin, Ama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng ito sa ngalan po ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So, ito po chapter 15, ang sabi po dito ay bigyan kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili. Sabi diyan, tayong malalakas na sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahina at huwag pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikakalakas, sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya tulad ng nasusulat, ako ang binagsakan ng mga pag-alipusta na sa inyo ipinapatama. Anumang nasa kasulatan noon panguna ay nasulat sa ikakatuto natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon rin tayo ng pag-asa. So ito po yung na pinapaunawa po sa atin dito na talagang huwag tayong maging selfish, lagi nating isipin ang kapakanan po ng ating kapwa. Dati tayo, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, ang iniisip lang natin kung anong ikakabuti natin, o kung ano man ang ikakasaya natin, kung ano ang makapag-fulfill sa atin. Pero sa Panginoon po, iba po ngayon ang turo sa atin bilang mga anak ng Diyos, mas pahalagahan natin ang ating kapwa higit sa ating mga sarili. At tulad ng pinaunawa dito na ang Panginoong Hesus, mas inuna niya tayo kumpara sa kanyang sarili. Kinalimutan ng Diyos, anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus, kinalimutan niya ang kanyang sarili upang tayo lamang po ay makalapit sa Ama. So yun din ang itinuturo sa atin bilang mga anak ng Diyos, na i-priority po natin ang ating kapwa, hindi ang ating mga sarili. Kasi lagi tayong ganun noon, masyado tayo noong mga selfish, wala tayong ibang inisip kung ano ang kapakanan natin. Sabi po dito at sa verse 5, ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagang ang lakas ng loob na kayo mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus, upang sa gayon ay nagkaisa kayong magpupuri sa Diyos at ng Ama natin ating Panginoong Heso Kristo. Ayan. At ang sunod po, ang magandang balita para rin sa mga hintil. So ito po, sabi dito, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ang naglilingkod sa mga Hudyo upang patunayang ang Diyos ay tapat at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. At upang ang mga hintil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Tulad ng nasusulat, kaya't sa gitna ng mga hintil, ikay aking pupurihin at aawitan ko ang iyong pangalan. At sinabi rin, magalak kayo mga hintil kasama ng mga bayan. At muling sinabi, magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga hintil, lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Sinabi na pa ni Isaiah, may isisilang sa angkan ni Jesse upang maghari sa mga hintil, siya ang kanilang magiging pag-asa. Na kung saan po dito
itong tinutukoy nito, alam natin na ang Panginoong Hesukristo po ang tinutukoy dito. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkaluban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So yan po yan yung ipinapaunawa sa atin dito, na talagang ang Panginoong Hesus talagang maging para sa mga hintil, talagang sila man ay inabot ng Diyos, hindi lamang ang mga Hudyo, at tayo nga din ay naisama po dito. At ito sa verse 14 ang dahilan ng pagsulat ni Pablo. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at puno ng kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito'y nagkalakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang mga bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga hintil. Ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Kaya sa pakikiisa ko kay Kristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. Wala akong pinapanghasang ipagmalaki, kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumunod sa Diyos. Ayan po, napakaganda ng dito ni Apostol Pablo, na sabi niya dyan, dito po, sabi niya dito, 18, wala akong pinangahasang ipagmalaki, kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumusunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita at sa gawa, sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Illyricum, ipinangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo, upang hindi ako magtayo ng pundasyon ng iba, subalit tulad ng nasusulat, makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa Kanya, makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa Kanya. So ito po yan ang ginawa po ni Apostol Pablo. Talagang kanya pong itinetestify kung paano siya nakakilala sa Diyos at anong kapangyarihan ang kanyang tinanggap, at kung paano talaga gumawa ng himala sa kanyang buhay ang Diyos, at kung paano siya binago po. At yun po ang kanyang tinetestify sa mga hintel, sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon. At ito po, maging tayo man din, ganyan din po ang ating mga ang ating mga sarili ngayon, na kumbaga nagiging testimony po tayo sa mga hindi pa talaga lubos na nakakakilala sa Panginoon, yung mga karanasan natin at mga naranasan na katapatan ng Diyos. Iyan din po ang nagagamit natin sa mga mahina pa sa pananampalataya upang sila'y mapalakas, or magamit ito sa mga taong hindi pa nakakilala, tulad ng mga nabanggit po dito patungkol sa mga hintel, ay nagagamit yung buhay ni Pablo. Kaya sabi dyan ni Pablo, wala siyang ibang ginawa, wala akong pinanghasang ipagmalaki, kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumunod sa Diyos. So yun po na talagang ang ating buhay, napakahalaga na magamit itong as a good testimony para sa mga hindi pa nakakakilala o mga mahihina pa sa pananampalataya. Dahil sabi dito, sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Yan. So, hindi lamang nagsasalita, kundi makita po ito
sa ating mga gawa. At iyon ay sa tulong ng mga himala at kababalaghan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Jericho, ipinangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ayan. At sabi dyan, ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo. Kaya ganyan po, lagi tayo nagsishare, nagtitestify sa lalo pa sa mga hindi pa nga nakakakilala at ganun din sa mga lugar na mga wala pang mga nakakaalam patungkol sa magandang balita. Amen? So, ang sunod po ay ang balak ni Pablong dumalaw sa Roma. Yan po ngayon dito tayo sa verse 22, ang balak ni Pablong dumalaw sa Roma. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy sa pagpunta sa inyo, ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito at dahil matagal ko na rin gustong pumunta riyan, inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama ng sandaling panahon. Ngunit sa ngayon ay papunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong ng mga kapatid roon sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Akaya na magpadala ng tulong para sa mga mahirap na kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa iyon at talaga namang dapat na lang gawin dahil ang hintil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo, marapat namang na bahagi na nila ang mga Hudyo sa pamagitan ng pagpapalang material. So ito po yung mga pagtulungan sa iglesia. Nakita po natin ito na nandoon yung support nila sa Jerusalem nung nagkaroon ng matinding mga paghihirap o tagutom. Nagamit po itong mga taga-Macedonia na tumulong sa mga kapatiran sa Jerusalem. Kaya pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan papunta sa Espanya. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na panalangin para sa akin. Idalangin ninyong mailigtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya at naway tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Sa gayon, kung lulubin ng Diyos, masaya akong makakarating diyan at muling pasiglahin sa inyong Sa gayon, kung lulubin ng Diyos, masaya ako makakarating diyan at muling pasiglahin sa inyong piling. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen. So, ayan po So, malinaw lamang po dito sa chapter 15. Ang unang tinatalakay dito ay mas pahalagahan natin ang ating kapwa kaysa sa ating mga sarili. Alisin natin yung pagiging selfish na puro sarili lang natin po ang iniisip. So, dito kumbaga talagang laging iisipin natin ang kapakanan ng ating kapwa. At pinakita rin dito sa sunod ang tungkol naman sa si Apostol Pablo kung paano niya pinapahalagahan ang mga hindi pa nakakaunawa o lubos na nakakaalam sa patungkol sa Panginoong Hesus, na talagang ginagamit niya ang kanyang testimony, ang kanyang buhay para sa mga pag-aakay sa patungkol upang ang tao o ang mga mananampalataya or mga hindi pa mananampalataya ay magkaroon ng lalim na pananalig
sa Panginoong Diyos. Dahil sabi niya dyan, ito pinapakita niya hindi lamang sa kanyang salita, kundi sa kanyang mga gawa. Kaya tayo, yan po ang pagtuturo sa atin. Wag lang tayong salita ng salita, kundi ito'y makita din sa atin ang good example tulad sa isang anak ng Diyos. Amen? So, ngayon, dito po medyo maiksi lamang po itong mensahe kasi masyado nga pong maingay, nasa barko pa po kami, nasa biyahe pa, pero salamat sa Diyos na kahit papano ay nakagawa ako ng mensahe para sa inyo dahil bukas babiyahe po kami, magpa-fly kami papunta ng Canada. So kaya anyway, God bless everyone. Magbasa po, yan laging paalala namin, magbasa kayo lagi ng salita ng Diyos. At yun din po sa amin dahil talaga pong dito tayo makakakuha ng aral at kalakasan at pagtutuwid mula sa salitang ito na nagtuturo po sa atin na lumakad ng may kabanalan at makasunod sa ating Diyos Ama. So, yun lamang po. So, let's pray. Closing prayer na po tayo. Hallelujah, dakilang aming Diyos na banala. Salamat po sa mensahe mo sa chapter 15 na kung saan tinuturuan mo kami dito na huwag kaming maging makasarili, kundi mas pahalagahan po namin ang aming kapwa kaysa sa aming mga sarili dahil ganun niyo po kamahal ang bawat isa. Kaya salamat po sa oras na ito, Ama. Pangunahan niyo po at ang bawat isa sa amin at ikaw po ang mag-lead. Nais po namin, O Diyos, ang paglingkuran ka at ang paglingkuran ng aming kapwa ayon sa iyong purpose, O God. Salamat po, pagpalain mo ang oras na ito at mga susunod pang oras. Pinasasalamatin namin ang lahat ng ito o sa ngalan po ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. So God bless po. God bless everybody. Bye.